Sa mundo ng mga bakal na rehas at madaming semento, may mga pusong nakakulong hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa pag-ibig na hindi nila inakalang mahanap sa loob ng selda. Minsan sa lugar kung saan inaasahan mong takot at lungkot ang mararamdaman mo, doon ka pala kikiligin, matatawa at may in love sa taong akala mo ay kasing tigas ng bakal, pero sa totoo'y malambot ang puso. Ako si Rico, 25 anyos, bagong pasok noon sa kulungan dahil sa isang maliit na kaso. Hindi kriminal, hindi kapuspalad. Akala ko bangungot ang buhay sa loob ng selda, pero pagpasok ko, parang boarding house lang ng mga pogi. At syempre doon ko unang nakita si Anton. Yung tipo ng lalaking naka-orange uniform, mukha pa ring bida sa teleserye, malinis, maayos at may ngiti na kayang palambutin ang mga guard. Baguhan ka? Tanong niya habang inaayos yung kumot ko. Oo. Kabado pa nga ako eh. Wika ko naman. Tiwala lang. Dito sa selda namin bawal ang lungkot. Lahat ng problema, tatawanan muna bago tulugan. Wika niya sabay kindat. Doon pa lang, ramdam ko na. Iba si Anton. Lumipas ang mga araw, naging close kami. Lagi kami magkasabay kumain, maglaba, magbiro at kapag gabi, habang patay ang ilaw, nagkukwento kami sa pagitan ng mga higaan. Rico, paglabas natin dito, sama ka sa akin. Magtatayo tayo ng maliit na karinderya. Sabi ni Anton. Ako sa luto, ikaw sa benta. Wika pa niya. Teka, bakit parang mag-asawa agad? Biro ko. Tumawa siya at ang sabi niya, kung gusto ko, papayag ka ba? Hindi ko alam kung anong sagot ang dapat kong ibigay noon, pero sa loob ng selda, sa pagitan ng katahimikan at halakhak, parang doon ko unti-unting naramdaman na kahit sa lugar na kinatatakutan ng lahat, may puwang pala ang pagmamahal. Mas lalo kong sa selda ng mga pogi. Hindi ko akalaing sa loob ng selda, pwede pa rin umikot ang mundo ko. At minsan, umiikot lang talaga kay Anton. Tuwing umaga, siya ang unang bumabati. Gising na, Rico. May libreng pandesal si Manong Guard. Pero imbes na pandesal ang una kong mapansin, yung ngiti niya talaga, para bang sinag ng araw sa madilim na selda namin. Naging tandem kami sa lahat. Pag may linisan ng selda, kami yung team. Pag may kainan, kami yung magkatabi. At syempre, pag may kwentuhan sa gabi, siya rin yung katabi ko. Isang gabi habang nakahiga kami, nagtanong siya. Rico, paglabas mo, anong una mong gagawin? At ang sagot ko naman, sisigaw ako sa labas na sa wakas malaya na ako. Tumawa siya tapos sabi niya, ako, sisigaw rin ako na sa wakas kasama ko pa rin si Rico. Napatingin ako sa kanya tapos sabay kaming natawa. Pero ramdam kong may kakaibang kilig sa pagitan ng tawa naming yun. Hindi na ako makatulog buong gabi kasi yung boses niya parang nakaukit na sa isip ko. Kinabukasan habang naglilinis kami ng sahig,
Biglang sumigaw si Anton. Uy, Rico! May dumi sa pisngi mo. At ang tanong ko naman, ha? Ano? Saan? Nilapitan niya ako tapos yung hinlalaki niya, pinunasan niya yung pisngi ko. Sobrang lapit niya, naramdaman ko yung hininga niya. At habang hawak niya yung mukha ko, sabi niya, ayan, pogi ka na ulit. At sabay ang tawanan ng buong selda. Uy, may kilig sa loob ng rehas. Sigaw ni Kuya Benjo, yung pinakamatanda sa amin. Tawa ko ng tawa pero kinabog yung dibdib ko ng sobra. Kasi sa totoo lang, gusto ko lang talagang marinig yun. Gusto kong pogi sa paningin ni Anton. Sa selda ng mga pogi, hindi lang halakhakan ang meron. May mga titig na tumatagal, mga biro na may kahulugan, at mga pusong unti-unting kumakawala kahit nasa loob pa rin ng mga bakal na rehas. Sa loob ng selda, may isa lang kaming lugar na parang paraiso, ang paliguan. Doon walang uniform, walang hiya, at minsan walang tigil na tawanan. Tuwing Sabado, yun ang pinakamasayang oras. Sabay-sabay kaming naliligo, parang field trip ng mga pogi. Pero para sa akin, isa lang talagang dahilan kung bakit espesyal ang araw na yun. Si Anton. Rigo, sabay na tayo. Sigaw niya habang may dalang tabo. Napailing ako pero ngumiti rin. Sige pero huwag kang lalapit masyado baka matunaw ako. Wika ako. At ito tumawa siya. Matunaw agad. Akala ko pogi ka rin. At ito nasa isang sulok kami ng paliguan. Nagtatalsikan ng tubig habang naguhugas ako ng ulo. Bigla niyang binuhusan ng tubig yung likod ko. Uy! Sigaw ko. Mainit ang ulo mo, palamigin ko lang. Wika niya sabay tawa. Inakbayan niya ako at habang naghahalakhakan kami, tumalsik ang tubig sa mukha ko. Tiningnan ko siya. Pareho kaming basa. Pareho ring huminto saglit sa pagtawa. Parang bumagal ang paligid. Teka, bakit ka nakatitig? Sabi ko sabay tawa. Gumisi siya. At ang sabi niya, wala. Ang sarap mong kasama, Rico. Parang kahit dito sa loob, nakakatawa pa rin yung mundo. Hindi ko alam kung dahil sa tubig o sa tibok ng dibdib ko pero parang ang init ng paligid kahit malamig ang hangin. At nang tumalikod siya para magbanlaw, narinig ko siyang mahina na bumubulong. At ang sabi niya, kung may selda man ng mga pogi, gusto kong makulong habang buhay. Basta kasama ka. Pagkatapos maligo, naglakad kami pabalik sa selda. Nakangiti lang kami pareho, walang salita pero yung simpleng pagtama ng siko niya sa akin, parang sinasabing, hindi lang tayo magkaibigan. Sa gabing yun, bago kami matulog, bumulong siya. Rico, salamat Kasi kahit nakakulong tayo, pakiramdam ko malaya ako. At sa unang pagkakataon, hindi ko na napigilan ang sarili kong kumiti ng totoo. Dahil totoo nga. Minsan sa loob ng selda, doon mo pala mararanasan ang pinakamalambing na kalayaan. Kung may pinaka-aabangan sa araw sa kulungan, yun ang visitation day. Araw ng mga yakap, halakhak,
at pagkain galing sa labas. Pero para sa akin, may dagdag pa. Kasi sa tuwing may bisita si Anton, ako rin yung parang nawiwindang. Maaga pa lang nag-aayos na siya. Sinuklay yung buhok, inayos ang kumot, nagpalit ng malinis na t-shirt. Uy, parang pupunta sa date ah. Biro ko. Syempre, bisita ni Anton yan, hindi pwedeng mukhang paresong tulala. Sagot niya habang nakangiti. Dumating yung ate niya. May dalang adobo at turon. Pagkatapos nilang mag-usap, nilapitan ako ni Anton. Rico, sabi ng ate ko maganda raw yung boses mo. Gusto kang marinig kumanta minsan. Wika niya. Ako? Baka mabasag yung rehas. Wika ko naman. Tara, subukan mo mamaya sa Zelda. Ako yung audience mo. Wika pa niya. Pagbalik naming dalawa sa loob, nagdala siya ng adobo sa akin. Para sa iyo raw, sabi ni ate. Sabi niya sabay abot. Wow, pati ate mo mabait. Pogi siguro talaga yung lahi niyo, no? Wika ko naman. Hindi. Natutunan ko lang to sa kasama kong pogi sa Zelda. Wika niya sabay kindat. Kaya ito, kumain kami na magkatabi. Nag-aagawan sa kutsara, nagbibiroan. Hanggang sa biglang tumahimik ang paligid at ang sasabi niya. Rico, minsan naiisip ko paglabas natin. Baka hanapin ko pa rin tong tawa mo. Yung simpleng biro mo pati yung mga ngiti mo sa umaga. Napatingin ako sa kanya. Anton, baka naman mamiss mo lang dahil sanay ka lang sa akin. At eto umiling siya at ang sabi niya, hindi Rico, hindi lang sanay. Parang gusto ko talagang sanayin ang sarili ko na andyan ka. Tahimik akong napangiti at sa gitna ng ingay ng ibang mga selda, parang kami lang dalawa yung nasa mundo. Kinagabihan habang nakahiga kami, nagkwentuhan ulit kami. At ang sabi niya, Rico, kung may selda man para sa mga pogi, dapat ikaw yung mayor doon. Teka, bakit ako? Tanong ko. Kasi kahit di mo pansinin, ikaw yung dahilan kung bakit masaya tong lugar na to. Wika naman niya. At doon sa ilalim ng mahinang ilaw ng selda, naramdaman kong hindi lang basta kwentuhan ang nangyayari. May unti-unting namumuong koneksyon na parang hindi kayang itago ng mga rehas. Ilang buwan na lang, lalaya na kami ni Anton. Sa unang narinig ko, yun dapat masaya ako. Pero bakit parang may kirot sa dibdib ko? Parang may mga araw na sanay akong gigising ng boses niya. Magtatawanan kami sa tabo. Mag-aagawan sa pandesal. Tapos biglang mawawala. Habang nag-aayos kami ng mga gamit namin, sabi niya, Rico, 3 linggo na lang, no? At ang sagot ko naman, oo nga eh. Ang bilis ano? Parang kahapon lang, kinakabahan ka pa na pumasok dito. Wika niya. At eto, tumawa ako. Oo nga eh. Kala ko impyerno to pero naging comedy bar. Natawa siya pero bigla ring natahimik. Rico, paglabas mo, saan ka pupunta? Siguro sa bahay muna tapos maghahanap ng trabaho. Ikaw ba?
Sabi ni ate, tutulungan niya raw ako sa maliit na karinderya eh. Yung sinabi ko sa iyo noon, naalala mo? Oo naman. Sabi mo ikaw sa luto, ako sa benta. Sabi ko sabay tawa tapos ngumiti siya. Totoo pa rin yun ha. Hindi ako nagbibiro noon. Wika pa niya. Kinagabihan habang tulog yung iba, nag-uusap kami ulit. Tahimik lang, parang may gustong sabihin pero parehong nag-aalangan. Anton, paglabas natin, baka mahirapan tayong magkita no? Hindi ko papayagan yun. Hindi ko papayagan na matapos to dahil lang sa pader na nawala na. Napatingin ako sa kanya, yung tingin niyang diretso, parang sinasabing seryoso ako. Tapos marahan niyang hinawakan yung kamay ko. Mainit, totoo at walang takot. At ang sabi niya, Rico, kung may kulungan ng mga pogi, ikaw yung dahilan kung bakit gusto kong mag-behave araw-araw. Kasi alam kong pag nawala ka, baka hindi ko na kayang tumawa ng ganito. Hindi ako nakasagot. Pero pinisil ko lang yung kamay niya. Dahil minsan sa loob ng selda, hindi mo kailangan ng salita para maramdaman na may pag-ibig talaga. Kinabukasan habang sabay kaming kumakain sa huling pandesal na galing sa bisita, sabi ko, Anton, paglabas natin, promise sa karinderya mo, ako yung unang customer. At eto ngumiti siya. At sabi niya, hindi, sa karinderya natin. At doon alam ko, may kasunod ang lahat ng ito. Hindi pa to katapusan kundi simula ng isang kalayaang mas matamis kaysa sa mundo sa labas. Dumating din ang araw na matagal naming hinihintay. Ang araw ng paglaya. Maaga pa lang gising na kaming dalawa ni Anton. Tahimik lang kami pero ramdam ko yung halo-halong emosyon sa hangin. Saya, kaba, at yung kaunting lungkot na hindi namin masabi. Habang nag-aayos ng mga gamit, tinapik niya ako sa balikat. Rico, handa ka na? Gumiti ako at ang sabi ko, Oo, pero parang di ko kayang iwan tong selda natin eh. At ang sagot niya, hindi mo naman iiwan eh. Dadalahin mo lang yung mga alaala. Tumingin siya sa paligid, sa mga pader, sa rehas, sa mga kasama naming nagpapaalam. Tapos tumingin ulit sa akin. Naalala mo nung una tayong nagkita? Oo, sabi mo, bawal ang lungkot dito. At etong ngumiti siya at ang sabi ko, at hanggang ngayon bawal pa rin kaya bago tayo lumabas, ngumiti ka muna. Sabay kaming tumawa, sabay kaming huminga ng malalim at sabay din kaming lumakad palabas ng gate. Paglabas namin, sinalubong kami ng sikat ng araw. Ang tagal kong hindi nakita yung ganitong liwanag. Tinapik ako ni Anton sa balikat. Tara, sa karinderya na tayo. At ganoon na nga. Isang linggo pagkatapos, may maliit na karinderyang may karatulang nakasulat. Selda ng mga pogi. Timpladong adobo, tunay na kilig. Si Anton abala sa kusina, ako naman nasa harap, nagbebenta at nakangiti sa mga customer. At sa bawat order na tinatanggap ko, may mga sandaling tinitingnan ko siya at naiisip kong hindi pala lahat ng kulungan masama. Minsan doon mo pala makikilala ang taong
bubuksan ang pinto ng puso mo. Sa pagitan ng mga rehas may mga pusong nakalaya. Sa gitna ng ingay at takot, may mga ngiting tumutubo at minsan sa lugar kung saan lahat ay tila nawawala. May dalawang kaluluwang nagtagpo, hindi para magtago kundi para ipaalala na kahit saan ka ikulong, ang pag-ibig laging makakahanap ng paraan para maging malaya. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.